Hello B friends, this is Mr. Brian and welcome back to Mr. Brian's Vlogs. Another day, another story, pero today, another meaningful conversation. Ngayon, reality check. Soft pero direct. Una, sa UAE, most of the time, may employer muna bago ang work visa. Hindi yung magbabayad ka, tapos automatic may trabaho. Offer muna, tapos process. Pangalawa, Dubai versus Abu Dhabi. Magkaiba ang feel. Huwag mong kopyahin agad yung buong kwento ng isang tao sa comments. Iba ang school, iba ang company, iba ang timing. Pangatlo, may season ng hiring, lalo na sa teachers. Sa non-teaching, mas year-round. Pero hindi ibig sabihin madali. Ngayon guys, kung may mag-message sa inyo na sabihing garantasado na, walang interview at kailangan magbayad lang, close mo na at huwag mong i-entertain. Mag-ingat ka. Dapat smart ka. Okay, teachers muna tayo. Kung licensed Filipino teacher ka and pangarap mo talaga magturo sa UAE, I'm talking to you directly. Huwag mong isipin na apply lang na apply sa lahat. Kasi pagod ka lang. Tapos, wala kang clear story. Unahin mo, anong klaseng school ba talaga? Tulad ng nasabi ko noon, may Filipino curriculum, may British, at may American curriculum, at marami pang iba. Kung first teaching job mo sa UAE, huwag salary ang hanap mo sa umpisa. Tignan mo rin kung may support at kung kaya mong i-observe or kaya mong i-survive ang workload. At may growth ba sa iyong trabaho. To be honest, year 1 is survival and learning. Mas okay na realistic ka ngayon kaysa sa ma-culture shock ka later. Ano nga ba ang usually tinitignan? Degree mo, license mo, experience, kahit Philippine experience pa yan. Kung maayos mong maikwento at kung clear ba kung anong subject at level ang strength mo. Huwag mong gawing I can teach anything. Mas maganda, ito ang lane ko. Naalala ko lang noon, nung una kong sabak sa UAE, mga B-friends, I was so eager to find a job na makapagpadala na sa Pilipinas at makapag-start ng mag-work. And my mistake was, I told the vice principal that I can teach biology. So, even if my major is English, pinagturo pa rin ako ng biology. But ngayon, it will seldom happen because I think the UAE government is aligning teachers to the degree that they really finish. So, kung mangyari man sa inyo yun, ang advice is to focus on what you finished as your degree and then to say no sa mga subjects na hindi mo kayang ituro. So, saan ka ba talaga mag-a-apply? School pages, reputable job boards for international schools like LinkedIn. Lagyan mo ng headline na may subject. Hindi lang open to work. Minsan, direct sa HR kung may real posting. Ito chika lang. Noong 2007, hindi pa uso ang mga LinkedIn applications na yan o ang mga job hunting sites. What we usually do ay nagpupunta kami directly sa school at nag-walk-in kami. Ibig sabihin, sinasubmit namin doon mismo sa workplace ang aming mga CV hoping na matanggap kami. Ngayon, mas madali na. Agency, may mga gumagamit pa rin yan. Hindi kita pipigilan. Pero ang advice ko, basahin mo pa rin mismo ang offer. Ikaw ang pipirma, ikaw ang magsasuffer, or magsasucceed dyan. Itong aking bagong school ngayon, nahanap ko ito sa LinkedIn. So, useful din ang mga job searching websites tulad niyan. So, syempre, may interview at may demo. Simple lang. Pag sinabing, tell me about yourself, huwag mong simulan sa elementary days. 60 to 90 seconds lang. Ikaw yan bilang teacher. Clear and calm. Minsan nga, mas nakakahilo pa pag i-memorize mo ang sasabihin mo. Mas maganda, direct mo la sa experience at sa puso. Pag may demo, wag performance. Magturo ka. Clear objective, simple flow, tignan mo kung naiintindihan ka.
Put yourself into the shoes of your learners. Tignan mo kung nai-enjoy nila at naiintindihan nila ang tinuturo mo. At kung na-reject ka na before, hinga. Remember, every successful teacher working here started exactly where you are now. So, path to na tayo ngayon. Kung hindi ka teacher. Okay, kayo naman, mga non-teacher. Baka admin ka, hospitality, customer service sales, healthcare support, or baka feel mo lang mag-shift ng career. Okay lang yan. Pero kapatid, isang bagay na ayaw kong marinig sa CV mo. Willing to do any job. Alam mo kung ano ang marinig ng HR dyan? Hindi niya alam kung para saan siya. So pumili ka ng isa o dalawang lane. Doon mo itutok ang CV mo, ang mga applications mo, and practice mo yung answers mo. Pag sinabi kong practice, isipin mo lang kung ano yung mga possible questions at ano yung mga keywords na dapat mong sabihin. Kasi mas maganda pa rin tulad ng nasabi ko na hindi memorized ang mga sagot kundi galing sa puso. So saan ka maghahanap ng matino? Company websites, like pumunta ka mismo doon sa websites ng company na gusto mong pag-applyan. Marami rin ang nakakahanap sa LinkedIn. Dito sa Dubai at sa UAE at sa Abu Dhabi in general, connections matter. May kakilala kang mga nag-work sa company na yun, try mong magpasa ng CV doon. Malaking tulong kung may kakilala ka ng maayos. Sa agency, i-check mo muna bago ka mag-apply. Kung bayad muna bago guaranteed deployment, pag-isipan mong mabuti. So, ang CV mo, gawin mong simple. Ano ang target title mo, ilang experience ka na, at kung ano ang solid mong skills. May proof ka ba at hindi duties lang? May na-achieve ka na ba? At syempre, ang pinaka-classic na tanong, tourist muna ako, tapos hanap ng trabaho. Yan ang naging pathway ko dito sa UAE. Actually, yan ang naging pathway ko ever since na maging OFW ako. Sa China, ganun din. Kung hindi niyo itatanong, ako ay nakapagturo rin sa China ng 2 years at then dito sa Dubai, incoming 20 years na. So, total of 22 years na akong OFW teacher. Hindi ko ina-advise ang pathway na yan. Kasi, marami na ngayong mga websites or agency ang maaring makatulong sa iyo. Tsaka suntok yan sa buwan, be friends. Papunta ka ng isang bansa na hindi mo alam ang magiging kalagayan mo. So, mas safe pa rin na pumunta ka doon ng clear ang iyong pathways. Okay? Kung so far nakikinig ka pa rin, at thumbs up mo na yan dahil malaking tulong yan sa paglago ng aking channel. At para na rin mas makaabot pa ito sa marami pa nating kapwa OFW or mga teachers na gustong itry din ang magturo dito sa abroad. Kung hindi ka pa subscribe, please subscribe mo na yan sa mga teacher, para sa mga teacher life, OFW life at Real Talk sa UAE. Diyan sa chat box, i-comment mo na kung ikaw ay teacher or non-teacher. Gusto kong makita kung sino sa mga kasama natin ngayon ang mas marami. Mas marami bang nakikinig na teachers or mga non-teacher? Please, dyan sa comment below. Okay? Balik na tayo. Huwag mong skip ang part na to. Pakinggan mo to ha, kasi ito yung mga red flags na dapat mong bantayan pag nag-a-apply ka ng job abroad. Number 1, guaranteed job plus malaking bayad pero vague kung sino ang employer. Kung hindi clear kung sino talaga ang mag-hire sa'yo, red flag yan. Number 2, walang interview. Kapatid, real work dapat may screening. Pag direct hire at no interview, medyo mag-isip ka. Number 3, malabo ang position title at sweldo structure. Kung hindi mo maipaliwanag sa family mo kung ano ang exact na trabaho mo, huwag kang magmadaling pumirma. Number 4, pressured ka mag-decide agad, walang copy at walang oras kang magbasa. Yung ngayon na o mawawala.
Madalas, hindi yan respeto or hindi yan guarantee na trabaho. Pressure yan. Pinipressure ka nilang mag-sign para makuha na nila agad ikaw at mapapunta ka na nila at makuha mo na yung trabaho. At number 5, pinapalay ka sa papers o pinagsisinungaling ka. Dagdagan ng years, fake documents o kailangan pakitang tao. Wag. Short happiness yan at mas mahaba ang magiging mong problema. So number 6 na tayo. Paikot-ikot ang usapan sa visa. Tanong mo, sino ang sponsor? Kung hindi makasagot ng diretso, then stop. Ikapito, bayad ng bayad for mysterious processing, walang malinaw na paper trail. Hindi lahat ng bayad scam, pero yung vague collections, delikado. Number 8, chat-chat lang, chat ng chat, pero walang seryosong written offer or trial. Kung puro promises forever, mahina ang posisyon mo. Okay guys? Ito ang mga signs na dapat mong tignan at kailangan mong pag-ingatan dahil ayaw mong maranasan ang mga naging experiences ng iba. Ngayon naman, punta tayo sa green flags. Ito ang hanapin mo para makatulog ka ng mahimbing. Number 1, clear ang employer. May pangalan, may identity, at mariresearch mo. Number 2, may maayos na interview process. May tanong, may usap. Para sa mga teachers, minsan may demo. Medyo work ang process, pero it's a good sign. Number 3, may written offer or clear offer details. Alam mo ang role mo, saan ang location mo, at ang basic of the package. Hindi puro trust me lang. Number 4, sinasagot nila ng matino ang tanong mo. Ang iyong workload, ang probation, ang visa timeline, ang medical at ang housing kung meron. Kung calm sila sumagot, green flag yan. Number 5, consistent ang kwento. Mula sa recruiter, mula sa HR, at hanggang sa contract. Magkakahawig. Pag iba-iba, every week ang naririnig mo, medyo problematic yan. Number 6, realistic ang timeline. Hindi fantasy na bukas may visa ka na. May steps, may order. Number 7, respeto sa communication. Hindi kami namadali. Hindi kami namaliit. Paano ka nila tatuhin bago ka magsimula? Clue yan. Number 8, clear expectations. Para sa teachers, kung anong subject level ang tuturuan mo, roughly gaano kabigat ang workload. Para sa non-teachers, ganun din, duty, role boundaries, hindi mystery ang trabaho. Simpleng rules lang, be friends. Red flags, confusion. Pressure plus secrecy. Green flags, clarity plus consistency plus respect. You can be kind and still protect yourself. Hindi yon pagiging choosy. Professional ka. Kung ako ang nasa posisyon mo, this will be my timeline. Week 1, aayusin ko ang passport ko, ang CV, folders ng mga documents, magre-research ako sa LinkedIn at sa mga job application sites sa internet. So, foundation muna. Huwag madaliin ang apply ng kalat-kalat pa ang mga documents mo. Week 2, I'll put an alert on every job sites na makikita ko. I-practice mo na rin ang short intro mo sa salamin or record yourself while doing it. Week 3, quality over quantity. Ilang applications na may direksyon ay mas maganda pa rin kaysa sa 100 random clicks. So, ang mga teachers kailangan na mag-practice or maghanda para sa kanilang demo practice. Para sa mga non-teachers, maghanda ka ng mock interview with a friend. Week 4, follow up ng maayos pag may na-receive ka ng mga job offer.
Ilabas mo na ang red flag and green flag list mo at saka ka magdesisyon. Stay patient. Keep improving. Huwag hayang basagin ka ng rejection. Minsan timing lang talaga. Pero mas madalas, preparation. O ito, be friends. Let's recap para mas tumatak. Number 1, ayusin mo ang mga documents mo. Number 2, piliin mo kung teacher path or non-teacher path. Huwag halo-halo na walang focus. Path number 3, mag-apply ka sa tamang lugar. Path number 4, mag-interview ng kalmado at handa. Path number 5, bago ka mag-guess, iwas sa mga red flags at hanapin ang green flags. And number 6, offer muna, visa later. Teachers, strengthen nyo ang license, demo, at clear subject lane. Para naman sa mga non-teachers, strengthen nyo ang clear target role at solid proof of work. Again, comment mo sa baba, teacher or non-teacher, plus kung anong subject or role ang hinahanap mo. Kung marami sa inyo ang mag-type ng visa, gagawin nating next na video ay kung ano ang mangyayari after kang ma-hire. Yung visa process na kinakabahan ng marami. Kung nakatulong sa iyo to, thumbs up, subscribe, i-share mo sa kapatid mo, sa kaklase mo, o kapwa teacher /OFW na kailangang makarinig ng maayos na usapan. Hindi yung puro hype lang. Questions, ilagay mo yan sa comments and I'll do my best to answer. This is Mr. Brian from Mr. Brian's Vlogs. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye!